Ay, teka kuya, naka-video pala. Oh no! So yun nga guys, no, may lakad tayong panibago ngayon sa San Miguel at nagpe-prepare na ako ng gamit ko. Naligo na ako kahit malamig. And mga cook talaga dadaling ko kasi hindi kita binibidyo, cook yung dadaling ko para may energy ako kasi pag tubig yan, nilalata lang ako. Pinabangunan ako ni mama nito, ang sweet ako. Juliet lang sa Calams. So, bali hindi ko nadadalhin tong ID ko. Ay, yung lace ng Fatima. Yan na lang. Nabili ko kanina almusal eh. So, yun. Siyempre, as usual, gagamitin natin ulit si Lucho Boy. Naka-ready na yan. Prepare ko na yung gamit dito, guys. Hindi ako magdadala ngayon ng full face helmet. Ang dadaling ko lang is half face helmet. Yan. Lagay muna natin dito. Lalagay ko muna yung mga gamit ko, guys, no? Ano yung mga gamit ko? Wala bang tagas yan? Oh, Big Joey. So, yun nga, guys. Sana kasya sa compartment ng motor. Para may dala akong hamon. So, ayan. Ilalagay na natin dito kay Lucho Boy. Kasya ba? Kasya. Kaso tong ano ko. Baka sa ano ko na lang ilagay ito. Teka lang. Lagay muna natin dito. God, pa ganito. Hindi kaya tatapon to. Masinarado mo ba maigi to? Hindi niya siya. Okay na yan. Tapos yung mga barya-barya dito, lagay na natin sa wallet. So yun na nga guys, no, update na lang tayo pag aalis na ako at Unspoken Ride vlog number 7 San Miguel, Bulacan. That's para sa inyo, ano ba yung definition na salitang safe? Ako kasi, sa salitang safe, mga paps, ang definition ko dun yung sumusunod tayo sa rules ng tinakda ng kalsada, yung mga rules, yung wag kang magmakupal, wag kang matulin kung di naman kailangan, yung mga ganong bagay, mga ganong factors, mga paps. Alam mo kasi, sabi nga nila, pag nakamotor ka daw, yung kalahati ng katawan mo nasa hukay na. Pwedeng oo, pwedeng hindi, nasa sayo pa rin yung paps. Yung 50% na natitira, nasa sayo yun. Yun yung pag-iingat mo sa sarili mo at sa yung kapwa, mga paps, no, habang nagra-ride. Kaya tayo, chill riding lang tayo. Hindi tayo yung nagmamakopal na rider na sisingit, magmamatulin. Alam mo, maigi na yung safe. Better na alam mo sa sarili mo, paps, na may pamilya pa rin nag-aantay sa'yo at meron ka pa rin uuwian na sa ride naman dalawang bagay lang yan, mga paps. Dalawa lang kukonditionin mo dyan, mga paps, no? Ang motor mo at ang sarili mo, paps. Bakit kanyo? Imaginein mo kung yung motor mo hindi okay, binyahe mo, edi na aberya ka pa na wala sa oras o nakadamay ka pa ng tao na wala sa oras. Yung sa sarili mo naman, syempre, condition mo din. Pag may ride ka, kinabukasan, tulugan na maaga para hindi ka lata-lata habang nagra-ride. Kasi, ano rin yan, parang band lang yan ng motor sa kayong rider. Kailangan talaga lagi nasa kondisyon, mga paps. Konting info, mga paps, no? Alam nyo ba, ang Biak na Bato o ang Republika ng Biak na Bato, ito lang naman yung kauna-unang Republika ng Pilipinas mula nang umiwalay sila sa Espanya, mga paps. Sadly, mga paps, nagtagal lang ito ng ilang buwan, mga paps. At ating panoodin ang ating
video adventure mga paps, unspoken ride. So malayo pa tayo. Dito pa lang tayo sa bypass road dumaan. So guys, mga 54 minutes pa daw. So nag-fix muna ako dito. May na ako ng tubig, kailangan ng coke, nauhaw na ako eh. Pero yan yung sa bypass road. Dire-diretso lang dyan. Ito yung pinakamabilis na daan papunta sa San Miguel. Biyak na ba to? Kita-kits tayo doon guys, no? At unspoken ride. Out muna ako. Ride rule number 1 mga paps. Pag nagra-ride, iwanan muna ang problema sa bahay at i-enjoy ang sarili habang nagra-ride mga paps. Look at the scenery at mga nasa paligid mo, di ba? Yun pa lang panalo ka ni. At siguro yung problema naman, malulutas naman yan hanggat maaari. Pero yung oras na lilipas habang nagra-ride ka, yung nakikita mo, yung nasa paligid mo, yung nararamdaman mo habang tumatakbo ka, hindi mo na mababalik yun. Pero yung problema, masasolve naman yan. Basta sure ako dyan, masasolve yan mga paps. Enjoy natin ang ride na to. Ayun nga yun mga paps. Nagdadrive ako hanggang sa nagdadrive ako hanggang Visayas. Tapos magsisinto sa beach. Tapos kakain ng burger fry. Unspoken ride. Dadala ako ng pagkain. Burger fries, taps in organ mo ba? Nagdadrive ako hanggang buwan. Please lang turuan niyo ako mag-drive. Okay guys, malapit na tayo, no? At ayun, ilang moments na lang. Anong tayo? Ayun. San Miguel, Bulacan, here I come. Iyak na ba to? Anong tayo? Ate, dito ba yung pa San Miguel? Saan po? Oh no! Ako kanan, kanina. Apo. Apo, okay. Okay po, sige po. Apo. Sige po, salamat. Mali pala ako ng daan. Ikot tayo sa iyong
Malapit na tayo sa katotohanan. Hindi ka na. Okay guys, so malapit na tayo sa katotohanan. Malapit na tayo makarating sa ating destinasyon. Ine-enjoy ko lang ang bawat biyahe at ride mga paps. Uy, may music, baka maka-copyright tayo. Magal naman itong kotse na to. Unaan na ba kita? Pagkauna ka, no? Unaan na kita. Kahit na wala ako kotse, gusto ko mag-try. Ay, let's just sa overdrive. Tayo. So guys, nakakat ko na pag malapit na tayo doon, nakakat ko na para doon na tayo mag-start ng vlog, no? Ayun, nagsisiga pa ata dito. Ay, yung daan, kasi napabilis yung daan ko kanina. Doon ako dumaan sa bypass road. Basta sabi nung guys, mas mapabilis na yung mga atogi, huwag nyo kahapunin. So yun yan, merong mabilis na shortcut na daan yun. Siguro tayo start ng vlog. Hindi ko alam yung title nito. Siyempre baka siguro biyak na pa ito title. Ewan ko lang. Pero sige natin. Gusto kong matutong mag-hugs. Kahit na wala akong kotse. In 300 meters, turn right. Narinig ko si Waze. Sasalita siya. Maglaro pa nga. Ay, gusto ko nga pala habang nagdadaan ako yung mga ganitong eksena, oh. Napakalinis at green na green. Napakagandang pagmasdan mga guys, no? Kaisa rin sa nakambata ko nagra-ride para maka-discover ng mga bagong lugar katulad yan. Talaga namang, ayun nyo, look. Talagang malinis at nakaka-relax ng lugar na to mga paps, no? At doon na natin tuloy yung adventure natin at makikita nyo at ayan. Di pa tayo nakakarating sa Biak na Bato pero siguro mas okay doon, no? So yun, out muna. Guys, no, naispatan ko, iba talaga pagka sa probinsya na no? Talagang mga probinsya, kaya mo naman, no? Nilawal ko nakakita naman ganyan yung mga bibe naliligo sa gilid ng kalsada mga paps. Solid, no? So yung mga scenery sa probinsya, ayan, ang katuwa lang. At kaya pinapakita ko ngayon. Pero tuloy pa rin tayo sa rides natin na sa biyahe. So yun. Yun nga mga paps, tuloy-tuloy lang tayo. At tuloy na tayo. Gusto ko matuto mag-drive. Dadali yung base ko. Oo, yun doon dumaan. Kinabahan ako doon. Nakakahulog tayo na ayan o. Pinipit lang kita. Mga paps, nakikita nyo yung
Gusto kong matutong mag-drive kahit na wala akong kotse. Mag-drive. Ewan ko nga kung may tampa dito ako binis eh. Siguro naman meron pa. Mas pinili ko talaga kahit na hindi mag full face helmet. Wala lang, gusto ko lang din mag half face muna para maiba naman. Saka talaga eh. Talong tayo, pakapaligo na tayo. Hindi na sasalita si Wiz eh. Talong tayo sa mga bata. Well, malapit na rito yung biyak na bato. Biyak na ba ito, boss? Diretso pa. May kanti, malayo pa kayo. Malayo pa. Pasan Miguel kayo eh. Oo nga. Diretso pa dyan. May makikita ko St. Paul doon. Oo. Kanan kayo, dire-diretso yun. Dire-diretso. Tas Tapos yun na. may makikita yung way papunta. May nakalagay naman doon eh. Oo. May way na papunta ang biyak na ba ito. Oo. Salamat po. Dire-diretso pa pala tayo. Ayaw. Unahin na natin yung nasa likod natin. Layo pa pala, no? Yung ina-expect. Pero enjoy naman ako sa biyahe. Dami na dito. In 300 meters, turn left on 1 Pan Philippine Maharlika Highway. Gusto yung nagsalita, di ba? Turn left ba o right? Ito ata. Ay, hindi. Guys, no, inabutan na tayo ng gutom. At may nakita tayo rito na pambingan, papaitan at gutuhan. So, try natin to kung masarap. Tara, kain muna tayo. Parado ko si kain. Pops, no, pag-ride naman, di naman talaga mawawala ang kainan. Order ako ng papaitan. Ayun. May kambing sila, meron din baka. So, yan, no. Sarap nito. Tikman na natin to. Kain muna mga paps, no. At, ayun. Kaya na lang ulit. Pagkain na tayo sa biyak na bato, no. Kain muna to. Konting history muna tayo. Pasok. So mga paps, no, alam nyo ba ang biyak na bato, ang unang republika ay may mga panunungkulan dito ng Pangulo, ikalawang Pangulo at mga kalihim mga paps. Una nga dyan ay si Emilio Aguinaldo, Mariano Trias, pangalawang Pangulo, Antonio Montenegro, Emiliano Rigio de Dios, Isabelo Artacho, Valdemero Aguinaldo mga paps. Konting history lang naman mga paps. Mismong Biak na Bato Park, National Park, at puntahan natin kung ano kaganapan sa loob. Hindi naman ako maliligo eh. Tingnan natin kung may entrance. Ayun si Lucho, nakaparada na. Mga Click Brothers.
So, punta na tayo doon guys, no? Tingnan natin kung magkano ang entrance fee at ang bayad sa entrance. Nakakapagod din pumiyahe. May mga sunda-sundalo. Natin, no? Ito yung national ng bata. Selfie tayo sa bata. Yun. So magkano po entrance? Entrance po natin ay 50 pesos per head. Tapos meron po kayo makasamang tour guide pag pumasok po kayo sa loob. Malawak ba yan, boss? Lawak po niya ay 659 hectares yun po sa Malawak. Kaya po dito sa Pamigilagin muna kami, no? Ilan po kayo, sir? Ako lang eh. Wala lang? Wait lang ako eh. Pwede nyo pong pagka po ngayon, pwede pong mga activity, caving, swimming. Oo. Kung gusto nyo naman po, yun pong pinaka-highlight po natin mula dito, halos 1 kilometer lang naman. Magiging 2, balikan. Oo. Okay na. Saan po ba? Ito? Oo. Ayan. Temperature na yun. Iya. Sige, okay na po. Okay na Tapos po. share mo na lang po dito, sir. Kahit na po. Dito lang po. So tapos na tayo mag-screening, no? May mga lagnat. Magbabayad na tayo. May 50 pesos po, no? Kayo nagbabayad. Marami pala activity ngayon, sabi ni Kuya. Pwede na kayong gawin dyan. Oo. Pa-register po ng pangalan niyo. Apo. So, meron na naman tayong pipirmahan guys, no? One. Oras na. 50. Ayun na po. Salamat. Iikon po ang tour guide. Opo. Ano po na kayo sa mapa para alam. Sige. Pag na, Opo. para po alam nyo yung gusto nyo puting Gusto ko lang makita yung yung parang mga tubig-tubig. Parang ba, yun lang. Yung Ay, mga pay po namin, sir. Try nyo malayo ba yun? Hindi naman po, papaliwanag ko na, sir. Sige. Good morning po, welcome po sa Bata Business Park. Mula po sa kinakatayuan natin. Pas po natin sa loob, may first highway po tayo madadaanan. Nalakad po tayo ng 1 kilometer. Makikita nyo na po yung pinakamatandang puno po namin dito. Na tinatawag po namin na daon. Dito po na 400 years na po yung puno ngayon. Nakikita nyo na po yung pinakamatandang. Malapit lang din po rin yung pinakamalaki namin cave na tinatawag po namin na Cat Cave. Halos libo-libong panikrit po na dyan sa loob. Kaya lang po, mga 6 to 6:30 p.m. po sila. Ito na lang po sa kabila. Ito na po yung mga historical po natin. Yung igwa, natatag po namin na Abu Street. Na kahit po na kulay white yung guide nyo at kasi training nyo, hindi po sila may dito na wala tayong gamit at flashlight. Saka dito nyo rin po mararanasan yung nakakabigad at bigan. Tanggapan Cave, Unit 2, Hospital Cave, maraming po kami rock formation dyan. Stalagmite po mga kami ng saka Unit 3 ang bakal. Kapag po kasi namin sir, pinakais po namin eh. Paano pag inikot lahat yan? Ang tagal niyan. Hindi po sir. Hindi Ito po naman. kasi, sir, magkakalapit lang. Magkakalapit lang. Tapos wala po kayong patahon na madadaanan. Tatag lang po to, tapos magkakalapit lang. Wala pa po isang oras sir. Lalo na po mag-isa po kayo.
Okay, okay. At dito na po sa kapatid ko na po kayo matatagalan sir kasi mas marami po dito ang mapipicturan. Oo. At dito po kasi sir, mga ano po ito, mga story po Oo. namin po, dito tayo po talagang mapipicturan. So, yun lang. Okay, sige, sige. Ano, Bali, magkano yung bayad sa tour guide? yung sa tubig po sir, kung pupuntahan niyo po ito, pati po ito, sa big lang po yun sir, 900 po kasi namin yung pinasakit. Oo. Plus helmet lang po, kaya sagutin na lang po nung Oo. tour guide mo. Tapos wala na po limit sir yung oras niyo. Kaya Ay. makukuhanan niyo po yung mga gusto niyo po po. Pero baka hindi ko naman tapusin lahat. Gusto ko lang mag-picture sa may mga tubig-tubig. Sa mga Oo. tubig lang po. Oo. Tapos di na po kayo papasok ng cave sir. Di na siguro. Napagod na rin ako sa biyahe. Sige So, po. yun. Cut mo na guys sa loob Tapos na po yung lang. magiging tour guide niyo sir. So, nasa na tayo yan, te? Sa... Dito pa rin sa entrance. Okay. So, si ate yung tour guide natin. Ano pangalan mo, te? Best. Si ate Tess. So, yan. Mga plans pa rito. Oo. Talagang babalag ko lang saglit to. So, wala makita. First time kasi yung mga pundo. Malinaw yung tubig. No? Oo. Nakakatakot gumagalaw. Nandito tayo sa Hanging Bridge daw. Oh. At araw ko ng Biak na Bato National Park. Inaliligo din. Napakalinaw ng tubig guys. Oh. Mamaya na ako magpapapicture. Oo. Pwede dyan. 3.5 lang yan. 3.5 pag kami 5 eh. So, yung may mga nagdadaan sa event yun, view, Oo. kasal, birthday. Ayan naman ang annual sa Abinahay doon. Okay. Eh, sinasabi ko, itong Biak na Bato may historical background din. Alam ko, isingit ko na lang sa video mamaya ang history nito. Search ko na lang sa Google, no? Pero ito yung ano, parang malolos, ano to, Baraswain. Mga saysayan din guys, no? Saan na tayo, te? Oo. Pero malayo yan, no? Pakalayo. Wala na yan. Ikot muna tayo sa iba. Oo. Ano meron sa cave na yun? Crystallize na mga rock formation, mas stalactite, stalagmite, mga talagang kumikita. Talagang natural. Opo. Apaayan lang sila kaya Oo. pumupunta. Oo. Nakuha sila 500. Mm. Mm. Ito saan ito papunta, te? Bat cave na. Sarado pa yan, no? Oo, hindi pa. Pwede na. Eh, yung pinapaliguan ng mga bata na yun, hindi kasama yun. Kasama rin. Oo. Hirap. Oo. Ano lang yung pangit, wala nang hindi tayo.
bottle shade. Oo. Nakapaligo pa sila. Pag-rest. Rest na sila. Actually guys, marami pa talagang kuweba to eh. May kuweba ni Emilio Aguinaldo, kung sino-sino pang kuweba ang pinangalan dyan. Kasi dyan naman nag-office dati sila at dyan dati nagpulong-pulong. Pero dahil sa pagod ko, hindi ko na talaga natapos lahat ng kuweba. Kasi nakita nyo naman yung nilakad namin, halos ilang kilometro pataas ang layo bawat isa. So hindi ko kinaya, hindi naman kasi ako physically ay active sa mga hiking, akyatan. Pero tinry ko naman dahil sa kahit sa isang cave lang at masaya naman ako dahil doon. At panigurado naman babalik pa ako dito eh at may kasama na ako siguro na girlfriend mga paps. Ay, another day, another ride. Nag-enjoy na naman ako mga paps. At ayun na nga, ang main purpose naman talaga ng pagra-ride ko is i-enjoy lang ang bawat moment. Kasi hindi mo alam kung kailan ka ulit makakapag-ride, diba? So, hanggat may chance, ride lang ng ride. At ang pinaka-importante sa lahat ay yung may natutunan ka bawat ride mo mga paps. Yung tipong may tumatatak sa'yo, katulad ngayon, ang main purpose natin is makapag-ride as well na mag-enjoy ka habang nagra-ride. Malay natin, di ba? Next ride, next vlog ko, meron na ako kasamang girlfriend. May back ride na ako mga paps. Magulat na lang kayo. Hindi, joke lang. Pero sa totoo lang, masaya akong mag-ride at ang payo ko lang maging mentally fit ang isip pag nagra-ride kasi dapat alerto talaga dyan mga paps at sumunod sa mga batas trapiko at kondisyon lagi motor at ang iyong sarili mga paps. At sinasabi ko nga lagi sa inyo, keep safe, God bless at keep on riding mga paps. Salamat sa inyo. Unspoken Ride, ako nga pala itong si Pau Pau. Hanggang sa muli mga paps.